Matapos ang kanilang laban sa Tour of Luzon 2025, ito ang kanilang Stage 9 sa mga Team Excellent Noodles dito sa may Tour of Friendship R1 Thailand 2025. Grabe! Napakalayo naman yung ating dayo. O bago natin umpisahan ang lahat, nais ko lang magpapasalamat kay Sir Alex Villar ng Team Excellent Noodles, lalong-lalo sa kanyang mga anak at kay Ma'am Karen sa lahat ng sumusuporta sa Team Excellent Noodles. At pagka-start nila rito, ang tulin kaagad. Kaya abangan natin dito kung ay yung mga maiiwan dahil ang tuli nila kaagad at banayad yung kanilang ruta rin. Kaya mabigat din to dahil dito maabot na sila ng 45 to 46 dahil start pa lang yan. Kung mga kahapon ay medyo hindi na nakakapag-bike itong mga pro ng Team Excellent Noodles, gawa ng kakarating lang namin kahapon, kung mga walang pahinga to. Kaya dito bakbakan muli rito mga foreigner naman ang kalaban nila at meron silang 85 kilometers at dito ay binakuran muna ng harapan sa mga foreigner, mga Quantum Racing at Specialized Mavericks din ang nasa likod at Excellent Noodles, kung saan napakabigat rin talaga ang ginawa ni Pascal sa Tour of Luzon 2025 sa kanyang Stage 8 dahil marami talaga ang nag-aabang kung sino ang tatawid talaga sa finish line, sino ang mag-uuwi ng Agila. Yun talaga ang pinag-uusapan, lalong-lalo na ang champion rin natin ang South Korea na si Jo Dae-ong at ito si Joshua Pascual, ang Eagle of the Mountains sa 2025 sa Tour of Luzon. Kaya tungo na naman tayo rito sa may Thailand Tour of Friendship R1. Ito yung kanilang Stage 9. Kumbaga napakabigat din ng kalaban lang ngayon although mga batak pa to, kumbaga sagad pa to sa ensayo dahil kakatapos lang ng tour. Kaya abangan natin kung sino ang mag-a-attempt ng breakaway dito. Binakuran sa mga foreigner ang harapan para dahil kanina napansin nila na kapag mga Pinoy rin ang bubungad, medyo talagang gustong babanat sa harapan, kaya mga foreigner din ang bubungad sa harap ng peloton para makontrol na muna nila dahil matulin start pa lang talagang bakbakan kaagad rin. Kung makaabangan natin si Dudong kung babanat ba rito at Tugawin pasimpleng bumanat sa harapan. Dahan-dahang umagwat ito si Tugawin, kaya ito Specialized at saka Quantum Racing ang humahabol. Naka-prewell na muna si Tugawin dahil medyo lusong to Kung mag-aabangan natin yung ahon nito nila dahil kung makakasabay ba ang mga foreigner, umangat na rito si Tugawin at nagpapainit na. Yan ang baga para mga kausad rin siya dahil mabigat rin dahil kapag napahinga ng isang araw, medyo makunat rin dahil kahapon hindi ito sila nagbike. Ito dumikit kaagad Specialized Mavericks dito sa likod ni Tugawin. Kumbaga hindi niya hinayaang agwat pa itong maganda ngayon dahil kapag agwat ang mga Pinoy, dikit kaagad ang mga foreigner dahil alam nila na kapag hayaan nila, mahirapan na silang dumikit. Ito yung harapan. Mga chill-chill lang muna sila rito dahil binabantayan nila rito itong mga bumabanat sa harapan dahil mahirap din talaga kapag mga Pinoy ang bubungad, talaga mag-a-attempt ng breakaway dahil yun talaga ang laro natin Pero kapag mga foreigner naman, talagang dalahan muna. Pero kapag mga Pinoy, syempre nandun yung aggressive natin dahil interval ang nilalabas natin. Pero mga foreigner, kung doon na sila sa last 5 o last 10 doon na nila ilalabas o ibubuhos yung kanilang puwersa rin. Pero ang mga Pinoy din syempre pag i-start banat kaagad yan. Alam naman natin yan na syempre magkakaiba talaga ang Pilipinas at saka ibang bansa rin. At ito ay wala pang bumabanat dahil kanina si Tugawin pinainit na muna yung baga niya para hindi naman lalamigin din siya dahil mahirap. Ito nandito sila madam, napapangiti pa sa akin At si Jomar, binanatan niya ang harapan Si Jomar bigla niyang binanatan dahil sa banayad na ahon, medyo nakakalamang ang mga Pinoy. Pero pagdating sa lusong at saka sa patag, ang tulin magdala ang mga foreigner. Kaya sabi nung dalawang foreigner sa harap, good job pare yung ginawa mo na dinikitan mo kagad itong mga Pinoy dahil gustong lalabas sila gustong mag-attempt sana ni Jomar. Pero siguro hindi naman itutuloy ni Jomar. Pero pabukahin lang siguro yung kanyang baga. Kaya bumungad na naman ang mga foreigner dito. Kumbaga ayaw nilang magtrangko ang mga Pinoy dahil mautak Kumbaga gusto interval ilabas. Ang mga foreigner gusto sana lang dalahan muna, pero kapag nakabungad ang mga Pinoy, interval ang ginagawa. Andyan dalawang magkakampi ang nakabungad, si Dudong. Kumbaga bantayan na muna sila dito. Kumbaga dalahan dahil ang mga Pinoy dito nag-aantay ng tamang tempo dahil kapag sa patag matulin ang mga foreigner. Kaya humahanap sila
ng tiyempo rin dito sa ahon. At ito ahon, may nagchika agad dito. Si Jomar nasa likuran dahil specialized bumaba na dito sa harapan, no? Sinubukang umagwat pero si Angel habol at chika agad. Nakabantay si Jomar din na. Kumbaga naisip siguro din na foreigner na itry ko rin kaya bumanat sa ahon. Yun nga lang, dalawang time excellent noodles naman ang nagchika agad rin kasama si Jomar at humahabol pa si Angel at taka 2-in-1 na dito at inaantay rito ni Specialized Mavericks kung dadalhin ba ni Angel yung kanilang breakaway dahil umaagwat na sila rito. Pwedeng sumabit na rito ang foreigner laban sa Pinoy pero syempre nandito si Angel na handa talagang kontrol na muna dito. Pwedeng ituloy na yan pero inaantay lang ni Angel na dumikit rin ang grupo kaya aabutan na naman sila nung ating peloton at Eagle of the Mountain. Baga chillax lang at nandiyan naman si Rostein. Medyo matulin talaga yung kanilang maintain rito. Mga sanay talaga ang mga foreigner at nasa harapan na si Marcio Dario nakikiramdam at dahan-dahang lumabas sa kaliwa rin si Mar at habol sila rito kaagad. Nakakita si Mar ng ahon kaya binanatan niya rito at kapag hindi nila didikitan kaagad si Mar maaaring makakawala ng tuluyan to dahil lamang ang mga Pinoy sa ahon pero pagdating sa lusong ang tutulin na mga foreigner talagang nakakaagwat sila, nakakalamang ang mga foreigner sa patag at sa lusong at sagad-sagaran na nga ang cambio rito ni Mar dahil para makakausad siya at makakawala sila sa mga foreigner dahil mabigat rin kapag isama nila baka maaagaw pa kapag hindi magpapalitan ng harapan ng peloton rito sa paghahabol ng ating solo breakaway dahil banayad na kumbaga nakakalamang talaga ang mga Pinoy lalong-lalo na ito si Pascual at kanina nakakita rin si Mar ng ahon doon niya binanatan kaya ito ay bumagal sila dito gawa ng medyo mabigat talaga kapag ahon yung mga climber ang mag-i-enjoy. Quantum Racing ang nakabukad rito para hatakin at sinya siya ng palit rito pero nakangiti itong Specialized Mavericks sa likuran parang ayaw niya munang pumalit rin dahil mahirap talaga kapag ahon although banayan lang yan pero syempre nandun yung pwersa dahil baka hindi ka makaabot sa finish line kaya kailangan mo rin talaga recover muna rin at si Pascual nakakita na naman ng ahon talagang pinagbabaratan rito ang mga foreigner at syempre chika agad rin dito si Pascual pero maiksi na to kung magpalusong na itong nakikita natin rito kaya si Pascual ito ayaw na siguro niyang ituloy rin dahil alam niya na sa lusong ang mga foreigner napakatulin kaya bumagal si Pascual dito dahil alam niya na lusong kaya hindi na yan itutuloy at ito solo breakaway na natin si Mar. First 25 kilometers si Mar doon siya bumanat dahil nakakita siya ng ahon dahil sa patag matulin talaga ang mga foreigner lalong-lalo na sa lusong dahil matatangkad sila kaya ito ang ginawa ni Mar. Nakikiramdam na muna siya kanina sa ahon kumbaga tingin-tingin siya kung may mag-check ba kaagad at biglang binanatan niya ito Quantum Racing dito napapangiti na lang siya dahil umagwat na ng tuluyan dahil ang bigat talaga kapag ahon na ang pinag-uusapan dahil lahat naman tayo ay talagang marunong talagang sanang sumipa kumbaga pero pagdating sa ahon nandun talaga yung mga climber na ang mangingibabaw ron dahil sa patag maraming malalakas pero kapag ahon na ang pinag-uusapan nandun yung tiis kung paano mo dalhin yung lakas mo kung paano yung speed mo at paano yung tining ng sipa mo kaya tanaw lang si Mar 100 meters lang yung agwat niya yun nga lang ahon na naman yung kasunod kaya mahihirapan na naman yung mga foreigner dito maghabol sa mga Pinoy kaya dito sila nakakuha ng talagang diskarte at saka lamang. Kaya dito si Mar ay talagang kailangan niyang tiisin rin. Napapagod rin dito si Mar dahil wala siyang kapalitan. Yun nga lang kailangan niyang tiisin dahil first 25 km ba si Mar at meron silang 85 kilometers kaya mabigat din yung tiisin ni Mar. Yung huling laban niyan, huling kiim niyan dahil kapag hindi ito tiisin ni Mar aabutan siya. Pero dahil patag na ang mga kasunod nito kaya kailangan talagang bunuin to ni Mar at meron din siyang mga kakampi na nasa likuran din na magkokontrol at si Pascual abangan natin mamaya dahil meron pang ahon. Kaya ito si Mar ay tuloy-tuloy na pagkabigat yung maintain ni Mar dito 50 kaya kailangan talaga hindi siya magmiminor. Ito ramdam na ni Mar dito yung pagod rin dahil syempre galing sa biyahe yan at saka yung peloton natin makakadikit pa kaya to.
nag-usap-usap na yung dalawa dito, Specialized, Mavericks at saka Quantum Racing, kung paano nila habulin dahil maiksi lang yung agwat ni Mare. Kumbaga, 200 meters lang yan. Yun nga lang, ahon na naman ang kasunod kaya medyo mahihirapan talaga ang mga foreigner na talaga maghabol sa mga Pinoy dahil doon talaga sila kumukuha ng mga diskarte nila na sa ahon. Doon tayo magkakarga dahil sa lusong at saka sa patag ang tulin ng mga foreigner. Kaya ito, tatlo na nga yung nasa harapan. Tulong-tulong at nagpapalitan na ang mga foreigner dito na habulin yung mga Pinoy. Lalong-lalo na yung ating solo breakaway. Ito napuputol yung harapan ng peloton. Si Togawe, nandyan rin, chika agad sila. At ito nasa likod dito, Specialized. Medyo nahirapan na siyang sumipa dito dahil mabigat din kalaban. No? Kahit banayad na ahon lang dahil yung speed pa lang nila ay matutulin eh. Dahil kanina sa start, nako, ang tulin ka agad. Parang wala nang neutral. Kaya yung mga lakas nila medyo nilamig ka agad. At ito, Specialized Mavericks na ang dumada pa. Matulin yung habol, oh. Kung mga 55, 56. Kaya lamang talaga mga Pinoy kapag banayad na yung kanilang daan sa lusong at sa patag naman kumbaga doon matatanaw nila si Mar, pero kapag banayad na medyo mapapaatras yung kanilang speed rin, kaya ito ay tulong-tulong sila dito sa harapan ng peloton para habulin ng solo breakaway. Mabigat yung ginawa ni Mar dahil first 25 km doon siya bumanat at syempre meron pang natitira ng mga 60 km, kaya hindi talaga natin alam kung nandun na ba kay Mar yung solo breakaway ang kukuha sa kanilang Stage 1 Tour of Friendship R1 Thailand. Pero sa mga Team Excellent Doodles ay ito yung kanilang Stage 9. Dahil kakatapos lang ng Tour of Luzon 2025 kung saan ay grabe yung mga marami na mga sasabak yan sa next year dahil in-announce na merong kasunod kaagad sa 2026. Ito, medyo groggy na yung iba nito. Si Angel, sumubok rin sila kanina, check lang kaagad. Si Jomar, pinainit niya kanina sa ahon pero dikit kaagad. At ito yung likuran ng peloton natin. Natili pa rin dito si Pascual dahil naghahanap siya ng ahon. Dahil sa patag, alam niya na talagang matulid ang mga foreigner dahil siyempre madalas na itong naglalaro si Pascual sa ibang bansa kaya alam niya ang galawan. Kaya ang mga foreigner talaga dalahan ang gusto na, pero ang mga Pinoy hindi nila gusto yun. Kailangan ilabas sila ang interval. Specialized Mavericks, tulong-tulong na sila dito para dikitan yung nasa breakaway, pero medyo mahirapan sila dawa ng yung ruta nila dito sa Stage 1 banayad, kaya doon nakakuha ng puwersa at saka doon nakakalamang ang mga Pinoy dito sa mga foreigner din. At tuloy-tuloy na dito si Maro, ang tulin 50 pa rin yung minti ni Mar dito, kaya nahihirapan dumikit mga foreigner dahil banayad to. Ito nag 40. Mga tinitiis rin dito ni Mar na hindi talaga siya madidikin na dahil sayang ang syempre dahil kapag ito naflatan si Mar, naku, baka babalik ito sa peloton, no? Pero dahil nakakuha rin talaga ng technique ang mga Pinoy, no? Dahil alam nila na lamang tayo sa ahon, kaya doon natin babanatan. Kaya tinitiis rin ni Mar dito na makakausad siya at hindi rin talaga siya magugroge. Pero ramdam ni Mar dito yung pagod dahil wala siyang kapalitan, salo lahat ang hangin. Pero ang mahalaga ay tiniis, kumbaga dito na yan sila nag-iinsayo. Ito yung kanilang Stage 9 na ito. Nakikita natin si Mar dito na groggy na rin talaga yan. Pero kapag may banayan na ahon, doon naman siya nagkakarga rin. Kumbaga sa lusong, hindi masyado bumabanat si Mar dahil doon naman siya nagre-recover. Pwedeng tumutok ang mga Pinoy, kaya dito, bumabagal na si Mar dito. Dahil wala siyang kapalitan dyan dahil malayo yung kanyang ginawang solo breakaway. At ito, nandito na tayo sa may isla. Tanaw na natin yung dulo niya, no? Kung mapapansin nyo dyan na napakaganda yung harapan rin. Ahon na naman ang kasunod nito, kaya makakalamang na naman ang mga Pinoy. At si Pascual, binanatan na naman niya sa ahon, no? Specialized Mavericks nakakapit dito sa likuran at 5 ang Excellent Doodles dyan. At ito yung likuran ng peloton. Ito, sumabog na sila dito sa ahon dahil binanatan sa mga Team Excellent Doodles dahil nakakalamang talaga sila sa ahon.
Kaya doon sila kumukuha ng puwersa dahil sa lusong at patag, naku, aabutan kayo kapag kayo ay aagot ito, napapabaklas ito, Specialized Mavericks din, no? Dahil mahirap talaga kapag ahon na eh. Kaya aantay niya yung grupo at ito na. Yung second group, papadikit na sa ating first group na si Mar. At umabot na dito sa kanila at 6 na ang Team Excellent Noodles dito. Nahirapan ang mga foreigner dito sa mga Pinoy dahil doon sila binanatan sa ahon eh. Kumbaga humahanap talaga sila ng tempo. Siguro kapag patag to lahat na kung asahan nyo, hindi mapapakalas ang mga foreigner. Pero pagdating naman sa ahon, doon nakakalamang at Pascual, dinadala niya dito. Ahon yan, kumbaga kung mapapansin nyo, talagang banayad yan. Kaya kinakargahan sa mga Pinoy at Angel naman pumalid, Marcio Dario, Tugawin, kaya 6 na sila, Jomar, at saka si Javier, at saka si Pascual, 6 na silang magkakasama rito ngayon. Kaya mas malakas ang pwersa rito kaysa solo breakaway. Kung baka nakakuha ng technique talaga sila rito. Kung baka alam naman natin na siyempre ang Pinoy talaga, meron talagang climber kasi si Pascual dito ang mangingibabaw. Kaya kanina ay pinagbabanatan nila dahil sa ahon talaga sila. Doon sila pumulgas kaya meron sanang nakakapit, Specialized Mavericks. Yun nga lang tinudo nila para aagwat talaga ng tuluyan at grabe yung ginawa sa mga Team Excellent Noodles. 6 silang umusad rito at pinakalas ang mga foreigner sa ahon. At Javier naman ang pumalit, Marcio Dario, grabe yung kanilang maintain rito. 50 pero kapag ito inabutan pa sila ng ating grupo. Nako, ano kayang masasabi nila dahil matuloy na yung kanilang dalahan at saka 6 pa sila at nakangiti na si Jomar dito dahil ang sabi ko nasa likod na Tugawin. Dinadapaan niya rin dito. Dahil malapit na tayo sa ating finish line, kailangan na talagang itutudo. Siyempre oras pa rin ang mahalaga nila dito pero 6 silang magkakasama rin, Pascual ang pumalit at siyempre dahil patag na to, malamang ito sa naman si Javier rito magtutudo. Abangan natin kung sino ang unang tatawid rito sa kanilang Stage 1 Tour of Friendship R1 Thailand dahil si Javier ang humatak. Si Javier kaya ang unang tatawid rito o si Marcio Dario? Dahil bit-bit dito ni Javier yung kanilang 6-man breakaway. Grabe na naman ang pinakita sa mga Team Excellent Noodles kung saan pinakalas ang mga foreigner sa ahon. Pero sa patag at lusong asahan nyo antulin. Yun nga lang kumukuha sila ng diskarte. Doon natin sa ahon banatan para makakawala tayo. Javier ang humatak. Kumbaga tinatanaw ni Javier dito yung kanilang finish line at Marcio Dario bumungad na naman dito at siya kayong ating champion natin si Marjan at Jomar Angel at saka si Pascual Tugawin at pang-6 doon si Javier. Kumbaga top 6 ang mga Team Excellent Noodles sa kanilang Stage 1. Ito yung grupo. Ang layo ng iwan nila dito dahil marami ang Excellent Noodles na nasa harapan. Kumbaga syempre meron silang individual time trial kaya doon babawi ang mga foreigner.